Yan, welcome back mga idol. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabalik upang makasama nyo sa maikling sandali itong ating programa. Siyempre, mga idol, bago ang lahat, yan yung munang batayin ko kayo ng isang magandang tanghali. At siyempre, kung saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Meron tayong kwentong kutsero na isasalaysay tungkol doon sa ating mga nakaraan. Alam niyo ba mga idol, yaman din lang na pag-uusapan natin yung tungkol sa mga paranormal. Yan yun namang ibahagi ko sa inyo yung aming mga naging karanasan noong mga nakaraang panahon. Ito ay matagal nang nangyari pero nais ko ibahagi sa inyo. Alam nyo ba mga idol, pagdating sa larangan ng paranormal, tama si Idol Bungo. Idol Bungo, shoutout sa iyo. Ha? Idol kita eh. Magaling kang debunker. Kaya nga, nabanggit ko na nga nung una, galit ako sa iyo dahil nga, nakikialam ka sa video ng my video. Pero nung malaunan, napag-aralan ko yung ginagawa mo, ayos lang. Tama lang. Tama yung sinabi mo mga idol na hindi lahat ng mga pangyayari ay pwedeng ituring na paranormal. Supposed to be sa pinuntahan mo ay meron ka nakitang kakaiba. Hindi nga naman pala agad pwedeng ituring yan na isang paranormal. Kailangan pag-aralan mo ng maigi yung sitwasyon kung ano. Tama yon. Kasi hindi nga naman lahat ng mga pangyayari sa isang lugar na pinupuntahan, lalo doon sa ating mga ghost hunter, sa ating mga ghost explorer, hindi lahat ng pinupuntahan may mga pangyayaring paranormal. Kaya tama yung ating idol na si Bungo. Kaya minsan dinidebunk niya yung ating mga kapwa vlogger, lalo yung nasa larangan ng mga ghost explorer, na may mga mali nga naman na pangyayari. At siya mismo mga idol, nasubukan niya yan. Nung siya ay isama nung idol nating si Kaed Kaluwag doon sa abandonadong hospital. Kilalang kilala yung lugar na yan, isang haunted. Meron siyang naano roon na siya mismo, sinabi niya, hindi niya pwedeng ituring na paranormal yung mga nangyari. Pero may mga nasaksihan siya doon na talagang siya mismo nakaramdam ng takot. Kaya nga, doon sa mga idol natin na nagko-content tungkol sa mga ghost exploration, itinuturing agad nila na isang paranormal yung pangyayari dahil nga doon sa mga haunted na lugar. Pero tama rin si Idol Bungo na hindi ko mo may nasaksihan kang ganun dyan, ituturing mo ng paranormal yung pangyayari. Kasi may mga pangyayari na hindi talaga paranormal. Kasi ang tunay na paranormal na pangyayari, yung halimbawa, nasaksihan mo at nakita mo, nakunan ng camera mo, lalo't nakausap mo. Tapos, isang kisap mata biglang nawala. Yan, paranormal yan.
Hindi yan kakaibang pangyayari. Pero yung parang may naramdaman ka lang, may naguni-guni ka, ituturing mo ng paranormal. Kasi kapag talagang susubukin ka ng dyablo, yan ang malupit. Yan ang mahirap. Kaya nga, ina-advise natin sa ating mga idol dyan na sa inyong pupuntahan, ang dyablo, alam na darating kayo at nakahanda yan. Meron na nga tayong na paranormal expert na sinabi yan. 200 meters pa ang layo mo doon sa area. Alam na ng dyablo na darating ka. At pinaghahandaan ka na. Hindi lang yung mga dyablo, pati yung mga elemento doon sa pupuntahan mo. Ito, ikukwento ko lang to dahil nga nabanggit ko na doon sa mga una kong video, dati akong pintor. At sa mga abandonadong bahay na aming nire-renovate bago pinturahan, talaga nakakaranas din kami ng ganyan sistema. Meron kaming napagtrabahuhan mga idol, hindi ko na babanggitin yung lugar. Yung bahay na yun malaki, pinipinturahan namin. Yung unang araw pa lang namin, nakaramdam na kami ng hindi maganda. Pero inignore namin yon. At para wag matakot yung mga kasama ko, ako mismo, binura ko sa isip nila yung mga nangyayari. Kaya lang, nung mga sumunod na araw, hindi na maililihim at hindi na may pagkakaila yung aming nasasaksihan. Dahil isang beses, yung telepono na nandoon sa may salas, tumunog. At kinausap ito nung isa naming kasama, sinagot yung telepono. Pag angat na ng telepono, kung gaano kabilis niyang inangat yung telepono, ganun din niya kabilis ibinaba. Sabay, parang takot na takot. Nung tanongin namin, bakit? Anong nangyari? Primero, hindi siya makapagsalita. Sabi niya, nung bandang huli, sabi nung nakausap ko, lumayas daw tayo rito kung ayaw nating may masamang mangyari sa atin. At yung boses daw ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa mga idol, pagka ganun ang sistema, medyo kakabahan ka rin. Dahil siyempre, nagbigay ng babala eh. Nung suriin namin mga idol yung telepono, walang linya. Putol. Putol yung linya. Di, binaliwala pa rin namin yung pangyayaring yon. Kinabukasan, pagbalik namin sa trabaho, wala na yung telepono doon sa may salas. Pag-akit namin sa taas, ako nakapwesto ko sa master bedroom. Yun ang tinitira ko. Pag-akit namin sa taas, doon sa may pasilyo, sa pinaka-corridor, papunta doon sa bedroom, sa master bedroom, nandun yung telepono. Malapit sa pinto. Pati yung kanyang patungan. Ngayon, ang tanong, sino naglagay nun doon, samantalang wala namang naiiwan sa amin doon pagdating ng hapon na mag-uuwian na kami. Kaya, yung kasama ko, yung helper ko, nagkatinginan kami. Sabi niya, Kuya Boy, ba't nandito yung telepono? Siyempre, sagot ko, malay ko. Sino ika naglipat? Ang hinala ko naman, baka yung caretaker biglang pumunta doon nang wala na kami.
inakyat yung telepono sa taas. Di wala pa rin. Tumunog ulit yung telepono. Pero walang linya. Tumunog. Nasa loob na kami, gumagawa na kami noon eh. Tatrabaho na kami. Nung tumunog, sabi ko wag mo sagutin. Ako ang lumabas at binayo ko yung telepono. Hindi ko inangat, binayo ko. Sabi ko, kahapon pa kita nararamdaman na namimirwisyo ka. Ha? Hindi ako naniniwala ka ako na isa kang kaluluwa o espiritu nung namatay sa bahay na to. Dahil may ano kasi, may nakaraan yung bahay. Ang sabi ng mga nagkukwento, yung mag-anak daw doon nagpatayan. Oo. Kaya naabandona yung bahay na yon. Mismo mga kamag-anak na nakaalam sa pangyayari, hindi na tinirahan yung bahay. Naabando nga. So may nakabili. Nung mabili yon, pinaparenovate at balak iparenta. Nung bayuhin ko yung telepono, sabi ko, kung nananakot ka at balak mo kaming takutin, nagbanta ka pa, palalayasin mo kami, pag hindi kami lumayas, may masamang mangyayari, nagkamali ka yata ka ako. Alam ko, isa kang elemento. Ha? Hindi ako natatakot sa'yo at kung sino ka pa man. Yung banta mo sa amin, ibabalik ko sa'yo. Pag ito maghapong ito, hindi ka lumayas dito, sa'yo may masamang mangyayari. Sabay, sinipa ko yung telepono, nagkalat doon sa sahig. Dumating ngayon yung mismong boss namin, yung nakabili nung ano, at nagpaparenovate. Sabi niya, oh, ba't nakakalat yung telepono dyan? Ba't hindi man lang niligpit? Sabi ko, natumba lang yan kako boss, na ano, kasi nasagi eh. Busy kami. Ginawa nung amo namin, dinampot yung telepono, nilagay doon sa patungan. Inayos. Pumasok siya doon sa loob ng ginagawa namin, tinignan. Mayang konti, tumunog si telepono. Lumabas yung boss namin. Di paglabas ng boss namin, pinabayaan ko. Sinagot niya yung telepono, sabi niya pa, hello. Binanggit pa niya yung pangalan niya eh. Mayang konti, narinig ko yung lagapak ng telepono. Parang ibinagsak niya yung pagbaba niya ng telepono. Sabay pumasok doon sa kwarto, sabi niya, iwanan ko muna kayo at meron nga pala ako naalala, may pupuntahan ako. Nagmamadaling umalis. Pag alis niya, ang bilis eh. Halos tumakbo pa baba eh. Pag alis niya, sabi ko to sa kasama ko, ayun, si boss, nasaksihan niya. Kinuha ko si telepono. Nilagay ko sa basurahan. Ikaw ka akong kinakasangkapan ng demonyo rito. Para manakot. Saka huwag ka nang manakot, magpakita ka sa tunay mong anyo at kung ano itsura mo para magkaalaman tayo. Puro ka ganyan at ang tinatakot mo yung walang alam. Nilagay ko sa basurahan. Pagdaan ng basura, pinasama ko sa basura. Eto mga idol, di kayo maniwala. Kinabukasan, pagpasok namin ulit, dito mahimik yung maghapon, walang telepono eh. Kinabukasan, pagbalik namin, nandun yung telepono sa salas, pati yung patungan. Bumalik doon sa dating pwesto. Sabi nung mga kasama ko, di ba tinapon mo na yan? Sabi ko,
Pinaglalaroan tayo ng tarantado rito eh. May ginagawang construction doon sa buhangin. Sa katabi ng ginagawa namin, may ginagawang construction eh, bagong tinatayo eh. Sabi ko, kumuha kayo ng buhangin doon, lagay nyo sa galon. Kahit kalahati lang ng galon, kahit di nyo punuin. Sisibakin ko tong hayop na nandito. Di kumuha na nga. Pagdating ng buhangin, sabi ko, binibigyan kita ng pagkakataon para makalabas. Dahil kung hindi ka lalabas at aabutin ka nito, baka pagsisihan mo. Di pagkatapos ko magsalita, inisprekitik ko yung buhangin. Pagkatapos ko inisprekitikin, sabuyan ko yung buong loob. Mula sa taas, pababa. Ang sabi ko sa mga kasama ko, huwag niyong lilinisin, huwag niyong wawalisin hanggat hindi tayo tapos. Lilinisin lang natin yan kapag tayo tapos na at paalis na rito. Pagkatapos ko isaboy, sabi ko, swerte mo kung hindi ka inabot. Ngayon, kung talagang matindi ka at malakas ka, sige, makipaglaro ka sa amin. Mga idol, wala na kami naramdaman hanggang sa natapos yung trabaho namin. Kasi nung bago pa nangyari yun, minsan yung shower doon sa CR, bumubukas. Mga gripo sa lababo. Kaya yung mga idol, mga ganun pangyayari, hindi yon masamang espiritu o yung espiritu nang namatay sa lugar na yon. Dahil nga, nabanggit ko na yan, ang isang tao pag namatay man, wala na ang kanyang espiritu dyan, pati ang kanyang kaluluwa. Dahil yan, sabi nga sa Biblia, hindi na alam ng patay kung ano sila. Yon, hinala ko doon, elemento yon. Kung hindi engkanto yon, mga maligno yon na nandun. Mula nung gawin ko yon, mga idol, payapa ang trabaho namin hanggang sa natapos. Inabot kami ng 2 buwan mahigit doon. At minsan, sinubukan namin mag-stayin doon, 3 araw. Kung may mararamdaman kami, wala na kami naramdaman. Madalit sabi, 2 klase lang yon. Kung hindi siya na-shuffle doon, nasibak siya. O lumaya siya. Yan mga idol, kaya yan mga yan, totoo yung sinabi nung isa nating napanood sa paranormal na alam ng mga yan na darating ka at nakahanda yan. At alam din yan kung may kakayahan ka o wala. Kaya nga, nakakaawa lang yung mga taong nabibiktima niya na walang kakayahan at walang alam. Ayun, nung matapos kami, saka namin nilinis, nung malinis namin, may mga natira pa mga ilang mga dumi, binalikan namin kinabukasan, pinakiramdaman ko kung bumalik siya kasi wala na yung buhangin dun eh. Dahil tandaan nyo mga idol, ang buhangin, bahagi yan ng kalikasan. At yung mga yan, mga elementong yan, bahagi din ng kalikasan yan. Kaya masasyapol sila yan. Nung balikan namin kinabukasan yung mga natirang dumi doon, wala na yung buhangin, winalis na eh. Nilagay na sa basura lahat. May mga mangilan-ngilan na natira doon na nilinis din namin sa mga cabinet, mga ano. Wala na kaming naramdaman. So, ibig sabihin, kung hindi man siya lumayas doon, nasyapol. Nadali siya nung buhangin. Wala siyang matatakbuhan doon eh. Kapag kasi ibinalibat mo yan, lahat ng aabutin, siyempre yung buhangin nag-spread eh. Pag hinagis mo, sinaboy mo, sumasabog yan eh, makalat. Kaya kahit saan sulok siya tumakbo, aabutin siya nun. Yun, yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga kasi base sa ating mga nagiging karanasan, nakakaranas kami ng ganyan. Lalo na ako dahil kung saan din ako, nadidistino, marami na akong mga idol naranasan ng mga ganyan sa mga abandonado. Pero hindi naman tayo kagaya ng mga ghost explorer na ano. At hindi pa kasi uso noon yung gantong cellphone para i-vlog-vlog yung mga ganyan pangyayari. Wala pang ganito noon eh.
Kung may cellphone man noon, mangilan-ngilan lang ang meron, tapos wala pang gantong camera. Di ba? Hindi kagaya ngayon. Kung sa ngayon mangyayari yan at madidistino ako sa mga ganyan, baka may vlog ko yan. Iko-content ko ng gabi yan. Oo. Kukunan ko ng i-explore ko ng gabi yan. Kasama yung mga kasama ko. Pero kasi sa ngayon, hindi tayo nagpipintura Wala na Return na tayo dyan. Kaya ayun, ikukwento ko lang. Dahil nga, pagdating sa karanasan mga idol, meron din tayo niyan. Hindi man tayo ghost explorer, ghost hunter, nakakaranas tayo ng ganyan. Dahil nga, bilang isang pintor na nadidistino kung saan-saan, totoo yan, mga abandonadong bahay, meron yan. Pero hindi ko pinaniniwalaan na ang nasa loob ng bahay, saan man kami madistino, yung espiritu nung namatay. Kahit pa sabihin may kasaysayan yung bahay na yan, hindi ko pinaniniwalaan na magpapakita at magpaparamdam dyan yung namatay. Maaaring pwede yun, gagamitin ng Diablo yung masamang espiritu para ipakita sa iyo kung sino namatay. Nangyari na rin yan, meron kami ng destinohan, nagpakita. Pero nabanggit ko na nga, pagka ganyan, ginamit ng masamang espiritu yung imahen nung namatay, split seconds, huwag ka lang matakot. Kung paano mo siya nakita nakatayo sa harapan mo, isang kisap mata mo, wala yan. At hindi mo yan makakausap. Kasi nga, espiritu lang yan na inanyuhan yung namatay. Di kagaya ng elemento, may may posibilidad na magpakita yan at kausapin ka yan. Yan nga yung mga nagiging poltergeist tsaka yung tinatawag na double gunner. Yan yun. Kagayahin ng itsura mo. Pero pag may kakayahan ka kasi at alam nilang malakas ka, hindi yan magpapakita. Sa akin, awa ng Diyos, walang nagpakita na elemento Yung imahe nung namatay, ginamit ng Diablo yung kanyang espiritu. Nung magpakita yun, sabi ko, simple lang Huwag mo akong linlangin. Hindi ikaw ang tunay na namatay dito. Dahil yung tunay na namatay dito, hindi na yung pwedeng magbalik. May konti, nawala sa harapan ko. Tapos, nangyari ulit sa may kusina. Babae naman. Yung una nagpakita, lalaki. Nakakatakot ang itsura. Takot nga yung mga kasama ko Yung pangalawa, sa kusina, babae naman siya. Sabi ko, sangkapan ka rin ng Diablo. Na kunwari, ikaw yung namatay dito. Totoo may namatay dito. Pero, hindi ikaw yon. Imahin lang nung namatay ang inaanyuhan mo. Kaya lumayas ka sa harapan ko. Ganun lang. Kaya yung Diablo na nagpapakilos sa mga ganon, pag naramdaman na kaya mo sawatain yung kanyang pinapakilos, hindi na yan mangungulit pa o Lalo't sinampulan mo, halimbawa, sinyapol mo, hindi na yan. Lalo yung mga elementong naroon. Takot din yun. Kasi alam nila, kaya mo silang sapulin. Sabi ko nga sa inyo mga idol, sa mga abandonadong bahay, o ano man yan, building man yan, pag pupunta kayo dyan, magdala kayo ng buhangin. Dahil ang buhangin, bahagi ng kalikasan. Maliliit na butil lang yan, pero pag marunong ka at inisprekitik mo yan, lulusawin sila niyan. Pag inabot sila. Ultimo maliit na butil lang yan pag inabot siya. Lalo pa yan, umi-spread yan Pag ibinalibat mo yan, sumasabog yan Sumasabo yan Kumakalat yan At pag nakakalat na yan doon sa area, wala nang pwedeng gumala-gala dyan. Hanggat nandyan yan. Di ba? Yung nangyari nga sa amin hanggang natapos na kami. Sabi ko, huwag niyong gagalawin yan hanggat di tayo tapos. Kasi doon sa pininturahan namin din, ganyan Pinuto may-ari, nagpakamatay. Nagmumulto Daw. Sabi. Ultimo yung kamag-anak na caretaker, sinasabi yun. Pero, kaya nga nung damputin ko yung retrato doon sa may salas, mayroon siyang
pinaka-DI eh. Laki ng litrato niya ron eh. Tapos may dalawang kandila na nakatirik sa harap. Kaharap yung caretaker, dinampot ko yun. Binasag ko sa harap niya. Tapos sinunog ko. Ang takot niya. Sabi niya, nako, Manong, baka kung anong mangyari sa'yo. Eh, di ka ako tignan natin. Kaya ka ako lumalakas ang kapangyarihan ng Diablo, pinapaniwalaan nyo eh. Hindi nyo ba ako alam, Diablo nagpapakilos dyan? Yung tunay na kamag-anak mo namatay, wala na yun. Hindi wala na nga alam nyo sa ginagawa natin eh. O, sino nakikinabang sa ginagawa natin? Sa ginagawa nyo? Yung Diablo. O, wala naman. Kinabukasan, nagpunta siya, sabi niya, ano nangyari? Sabi, wala. Ganun mga idol, yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, ay naumpisahan na nating buklatin sa ating video yung mga tungkol sa paranormal. Kaya ito, muli tayo nagbalik para pagkwentuhan yung mga sistema ng mga pangyayari. Di ba? Alam nyo mga idol, marami pa akong gustong ikwento sa inyo, kaya lang yung iba, limot ko na rin dahil sa tagal na. Pero pag may mga naaalala ko, tulad ngayon, naaalala ko yung mga nakaraan, ayan, kinuwento ko sa inyo. Paano ha? Salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito, sinamahan nyo ako. Kaya mahiya magtanong mga idol, kung may mga tanong kayo tungkol sa sistema ng paranormal, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod natin video. Okay na ha, bago tayo magpaalam, muli, binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Ha? Uli, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko mabanggit isa-isa inyong mga pangalan. Ay, shoutout sa inyong lahat. At binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Paano? Hanggang muli, paalam!